Link Up or Get Lost, the high-stakes game of Battlefield Rendezvous. Ngayon, tinatalakay namin ang isa sa mga pinakakritikal na maniobra sa larangan ng digmaan, ang Link Up. Ito ay hindi lamang tungkol sa dalawang unit na nagkakabanggaan, ito ay isang maingat na orkestra na ballet, isang symphony ng koordinasyon at katumpakan na maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay at pagkatalo. Isipin ito, ang iyong squad, na nagnanavigate sa mapanlinlang na lupain, sumusulong ng may iisang layunin na nasa isip ang makipagsanib puwersa sa isa pang unit. Ang mga pusta ay mataas, ang kaaway ay nagkukubli sa bawat sulok, at ang margin para sa pagkakamali ay manipis. Isang maling hakbang, isang maling komunikasyon, at ang misyon ay maaaring masira. Susuriin natin ng malalim ang mga masalimuot ng mga operasyon ng Link Up, ay lalahad ang mga sikreto sa likod ng matagumpay na mga punto ng pagtatagpo, ang kahalagahan ng malinaw na komunikasyon, at ang nagaliligtas buhay na papel ng mga signal ng pagkilala. Ngunit hindi namin iiwas ang malupit na katotohanan. Pag-usapan natin ang mga Link Up, isang mahalagang bahagi ng karamihan sa mga operasyon ng infantry. Madalas itong nagaganap sa masasamang teritoryo at ginagamit upang pagsama-samahin ang mga puwersa, pagpapalitan ng impormasyon, o muling pagbibigay. Ang matagumpay na mga Link Up ay tungkol sa masusing pagpaplano at koordinasyon upang maiwasan ang pagkalito o, mas masahol pa, ang mga magiliw na insidente ng sunog. Link Up Planning, Navigating the Fog of War to Unite Forces. Pagpaplano ng Link Up, pag-navigate sa hamog ng digmaan upang magkaisa ng mga puwersa. Mga sundalo, sa kaguluhan sa larangan ng digmaan, ang matagumpay na pag-uugnay ay maaaring maging punto ng pagbabago, pagsasama-sama ng mga puwersa at mapagkukunan para sa isang mapagpasyang welga. Gayunpaman, sa gitna ng kalituhan at panganib, ang masusing pagpaplano ay higit sa lahat. Sumisid tayo sa mga kritikal na pagsasaalang-alang na maaaring gumawa o masira ang isang operasyon ng Link Up. Location, location, location. Easily identifiable, madaling makikilala, kung paanong ang mga mandaragat ay gumamit ng mga parola upang makahanap ng mga ligtas na daungan, ang mga sundalo ay nangangailangan ng malinaw na mga palatandaan para sa mga Link Up point. Isipin ang sikat na Piccadilly Circus, na ginamit ng mga British paratroopers sa panahon ng Operation Market Garden noong World War II, isang kilalang sanggang daan na nagsilbing mahalagang tagpuan. Cover and concealment, ang napiling lokasyon ay dapat mag-alok ng proteksyon mula sa pagmamasid at sunog ng kaaway. Multiple approaches, ang pagkakaroon ng maramihang mga ruta ng diskarte ay nagbibigay daan para sa kakayahang umangkop at maaaring maiwasan ng kaaway na madaling ihiwalay ang Link Up site. Sa labanan ng Normandy, ang mga puwersa ng Allied ay nagtatag ng maraming landing beach, na tinitiyak na kahit na ang ilan ay labis na ipinagtanggol, ang iba ay magagamit pa rin para sa mga reinforcement at resupply. Timing is everything. Synchronization, dapat magkasundo ang mga unit sa isang tiyak na oras para sa Link Up upang maiwasan ang mga pagkaantala o hindi nakuha na mga koneksyon. Flexibility, dapat isama sa plano ang mga timing ng contingency kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang pagkaantala o mga hadlang. Communication is key. Mahalaga ang komunikasyon. Radio frequencies and call signs, ang malinaw, maigsi, at ligtas na komunikasyon ay mahalaga. Code words and phrases, ang paggamit ng mga paunang natukoy na code ay nagdaragdag ng isang layer ng seguridad at tumutulong na i-verify ang pagkakakilanlan ng mga mapagkaibigang puwersa. Visual signals, maaaring gamitin ng mga flare, ilaw, at hand signal kapag kailangan ng radio silence o bilang isang backup na paraan ng komunikasyon. Sa digmaang Koreano, gumamit ang mga tropang US ng mga kulay na usok na granada upang senyales ang kanilang posisyon sa mga sasakyang panghimpapawid na nagbibigay ng malapit na suporta sa hangin. Rally points, the safety net. Designated locations, mga itinalagang lokasyon, magtatag ng maraming rally point malapit sa Link Up site, sa magkakaibigan at kaaway, bilang mga fallback na posisyon kung sakaling magkaroon ng ambush o iba pang komplikasyon. Clear instructions, tiyaking alam ng bawat sundalo ang lokasyon ng mga rally point at ang mga pamamaraan para maabot ang mga ito. Leadership and coordination, pamumuno at koordinasyon. Clear chain of command, malinaw na chain of command, magtatag ng isang malinaw na hierarchy ng command upang matiyak ang maayos na paggawa ng desisyon at pagpapatupad.
Noong Gulf War, ang sentralisadong command structure ng militar ng US ay nagbigay daan para sa mabilis at epektibong koordinasyon ng mga puwersa sa lupa, hangin, at hukbong dagat. Joint rehearsals, magkasamang pag-eensayo, kung maaari, magsagawa ng magkasanib na pag-eensayo kasama ang kabilang unit para sanayin ang pamamaraan ng link-up at tiyaking nauunawaan ng lahat ang kanilang tungkulin. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng masusing pansin sa mga pagsasaalang-alang sa pagpaplano na ito, maaari mong bawasan ang mga panganib na nauugnay sa mga link-up at i-maximize ang mga pagkakataon ng isang matagumpay na operasyon. Tandaan, ang isang mahusay na naisakatuparan na link-up ay hindi lamang tungkol sa pagsanib puwersa, ito ay tungkol sa paglikha ng isang pinag-isang, mas malakas na puwersa na kayang lampasan ang anumang balakid sa landas nito. Site selection, picking the right spot. Pagpili ng site, pagpili ng tamang lugar. Ang pinuno ng platen ay nagtatalaga ng pangunahin at kahaliling punto ng pag-uugnay. Ang mga locasyong ito ay kailangang madaling mahanap, kahit na sa gabi, at nag-aalok ng takip at pagtatago upang maprotektahan ang mga tropa. Dapat din silang malayo sa mga halatang landas, natural na linya ng drift, at may accessible na mga ruta ng pagpasok at paglabas. Recognition signals, the language of the battlefield. Mga signal ng pagkilala, ang wika ng larangan ng labanan. Mga sundalo, isipin ang kaguluhan sa larangan ng digmaan, alikabok, usok, kulog ng artillery. Sa maelstrom na ito, ang pagkilala sa kaibigan mula sa kalaban ay maaaring maging isang bagay ng buhay at kamatayan. Doon pumapasok ang mga signal ng pagkilala. Ang mga ito ay ang hindi sinasalitang wika ng larangan ng digmaan, ang mga lihim na code na pumipigil sa trahedya at tinitiyak na mahanap ng iyong mga bala ang kanilang nilalayong target. Far recognition signals, whispers across the distance. Mga senyales ng malayong pagkilala, mga bulong sa buong distansya. Kapag ang mga unit ay pinaghihiwalay ng distansya o natatakpan ng lupain, ang mga signal ng malayong pagkilala ay mahalaga. Ang mga ito ay maaaring magkaroon ng iba't ibang anyo. Radio calls, mga tawag sa radyo, mga partikular na code na salita o parirala, regular na binago upang maiwasan ang pagharang ng kaaway. Isipin ang D-Day landings, kung saan ginamit ng Allied paratroopers ang code phrase na Flash Thunder, upang hudyat ang kanilang ligtas na pagdating sa likod ng mga linya ng kaaway. Visual signals, mga visual signal, mga panel, flare, o partikular na pattern ng liwanag. Pyrotechnics, maaaring gamitin ng mga colored smoke grenade o flare para magtalaga ng link-up point o magsenyas ng posisyon ng unit. Near recognition signals, up close and personal. Mga near recognition signal, malapit at personal. Kapag nasa loob ng visual range ang mga unit, papasok ang mga near recognition signal. Ang mga ito ay maaaring maging mas nuanced at nangangailangan ng malapit na pansin sa detalye. Passwords and countersigns, mga password at countersigns, ang isang simpleng pagpapalitan ng mga salita o parirala ay maaaring kumpirmahin ang pagkakakilanlan. Ang French Resistance noong ikalawang digmaang pandaigdig ay gumamit ng mga komplikadong sistema ng password upang mapanatili ang lihim at makilala ang mga kapwa mandirigma. Hand signals, mga signal ng kamay, ang mga paunang inayos na kilos ay maaaring makapaghatid ng impormasyon ng mabilis at tahimik. Sa digmaang Koreano, ang US Marines ay bumuo ng isang sistema ng mga senadoryas ng kamay upang i-coordinate ang mga paggalaw at makipag-usap sa panahon ng mga patrol. Physical markers, mga pisikal na marker, ang mga bagay na inilagay sa isang partikular na kaayusan, tulad ng mga bato o mga sanga, ay maaaring magsilbing lihim na signpost. The importance of recognition signals. Ang kahalagahan ng mga signal ng pagkilala. Ang mga kahihinatnan ng hindi tamang pagtukoy ng mga puwersang pangkaibigan ay maaaring maging sakuna. Ang mga magiliw na insidente ng sunog ay naganap sa buong kasaysayan, kadalasang may mapangwasak na mga kahihinatnan. Upang maiwasan ang mga ganitong trahedya, dapat nabihasa ang mga sundalo sa paggamit ng mga signal ng pagkilala, regular na ginagawa ang mga ito at iangkop ang mga ito sa pagbabago ng mga sitwasyon. Tandaan, ang tagumpay ng iyong misyon, at ang buhay ng iyong mga kapwa sundalo, ay maaaring nakasalalay dito. Link up, ang Battlefield Ballet of Convergence. Mga sundalo, isipin ang larangan ng digmaan bilang isang malawak, magulong yugto. Sa gitna ng usok at galit, dalawang unit,
tulad ng mga mananayaw sa isang maingat na choreograph na balete, matikas na nagtagpo upang bumuo ng isang nagkakaisang prente. Ito ang kakanyahan ng isang link-up, isang tactical na maniobra na nagpapalakas ng lakas ng iyong puwersa at maaaring magpabago sa takbo ng labanan. Link-up scenarios, 2 steps to unity. Mga sitwasyon ng link-up, 2 hakbang sa pagkakaisa. 2 moving units, 2 lumilipat na unit, isipin ang 2 platen, tulad ng 2 magkahiwalay na paaralan ng isda, na naglalayag sa kalawakan ng karagatan. Nagtakda sila ng paunang natukoy na punto ng pagtatagpo, isang coral reef na puno ng buhay, isang kanlungan sa gitna ng kaguluhan. Itinatag ng unang platen ang lugar, nagpapadala ng mga scout upang markahan ang lokasyon na may nakahanda ng signal. Ang pangalawang platen, tulad ng isang guided missile, ay naninirahan sa signal na iyon, gamit ang paunang itinatag na malayong pagkilala ng mga signal, tulad ng isang partikular na frequency ng radyo o isang natatanging pattern ng mga flare. Kapag nakumpirma na ang link-up, magsasama ang 2 unit sa isang mabigat na puwersa, handang harapin ang anumang hamon ng magkasama. 1 moving, 1 stationary, isang gumagalaw, isang nakatigil. Sa sitwasyong ito, ang isang unit ay gumaganap bilang angkla, na may hawak na ligtas na posisyon, habang ang isa pang unit, ang naghahanap, ay nagnanavigate patungo sa kanila. Ito ay nakapagpapaalaala sa Battle of the Bulge, kung saan ang mga puwersang Amerikano sa Bastogne ay nanindigan habang naghihintay ng mga reinforcement. Ang nakatigil na unit ay nagtatatag ng rally point para sa gumagalaw na unit, na nagpapadala ng isang maliit na koponan upang markahan ang eksaktong link-up site. Ang gumagalaw na unit, sa paglapit, ay gumagamit ng malayong mga senyales ng pagkilala upang makilala ang kanilang mga sarili, na tinitiyak ang isang ligtas at mahusay na pagsasama-sama. The art of the link-up, precision planning. Ang sining ng link-up, precision planning. Ang isang matagumpay na link-up ay hindi hinahayaan sa pagkakataon. Ito ay isang maingat na isinaayos na simponya ng komunikasyon, koordinasyon, at pagtitiwala. Crystal clear communication, malinaw na komunikasyon, tulad ng isang well-tuned na orkestra, ang bawat unit ay dapat na nasa perpektong pagkakatugma sa iba. Nangangahulugan ito ng pagtatatag ng mga nakabahaging frequency ng radyo, mga call sign, code na salita, at mga signal ng pagkilala. Sa panahon ng Berlin Airlift, umasa ang mga piloto ng Amerikano at British sa tumpak na komunikasyon sa radyo at mga visual na signal upang i-coordinate ang napakalaking airdrop ng mga supply sa kinubkob na lungsod. Rally points, mga rally points, ang safety net, sa hindi inaasahang mundo ng labanan, ang pagkakaroon ng backup na plano ay mahalaga. Recognition signals, the language of trust. Mga signal ng pagkilala, ang wika ng pagtitiwala. Ito ang mga lihim na pakikipagkamay na pumipigil sa mga magiliw na insidente ng sunog. Ang mga signal ng malayong pagkilala, tulad ng mga tawag sa radyo o flare, ay ginagamit sa malayo. Ang mga signal ng malapit sa pagkilala, gaya ng mga password o galaw ng kamay, ay naglalaro kapag magkakalapit ang mga unit. Sa pamamagitan ng pagmaster ng mga pagsasaalang-alang sa pagpaplano na ito, mga sundalo, tinitiyak mo na ang iyong link-up ay hindi lamang isang pulong ng mga puwersa, ngunit isang mapagpasyang hakbang patungo sa tagumpay. Ito ay tungkol sa pagbabago ng kaguluhan sa kaayusan, pagkakaisa ng iyong lakas, at pagpapakawala ng iyong buong potensyal sa larangan ng digmaan. Link-up gone wrong, when paths diverge and chaos ensues. Mga sundalo, habang ang isang link-up ay maaaring maging game changer sa larangan ng digmaan, ito ay walang panganib. Sa ulap ng digmaan, kahit na ang pinakamasela na mga plano ay maaaring malutas, na humahantong sa pagkalito, pagkaantala, at potensyal na nakapipinsalang mga kahihinatnan. Suriin natin ang ilang karaniwang mga pitfalls ng mga operasyon ng link-up, mula sa mga makasaysayang halimbawa na lampas sa mga salungatan sa Amerika. Miscommunication. Maling komunikasyon, ang labanan ng Balaclava, 1854, sa panahon ng digmaang Crimean. Ang isang maling utos ay humantong sa British Light Brigade na singilin ang isang mahigpit na ipinagtanggol na posisyon ng Russia sa halip na ang nilalayong target. Ang resulta ay isang madugong pagkatalo, kung saan ang Light Brigade ay dumanas ng mabibigat na casualty. Itinatampok ng kalunos-lunos na pangyayaring ito ang kahalagahan ng malinaw at hindi malabo na komunikasyon sa mga operasyong militar. Navigation errors, mga errors sa pag-navigate,
ang labanan ng Isandlwana, 1879, noong digmaang Anglo-Zulu. Ang mga puwersang British, na umaasa sa mga lumang mapa at may sira na nabigasyon, ay minamaliit ang distansya sa kampo ng Zulu at nagulat sila ng isang napakalaking puwersa ng Zulu. Ang resulta ng pagkatalo ay isa sa pinakamasama sa kasaysayan ng kolonyal na British, na binibigyang diin ang kahalagahan ng tumpak na mga mapa at maasahang mga tools sa pag-navigate. Unexpected enemy interference, hindi inaasahang panghihimasok ng kaaway, ang labanan sa Capo Ete, 1917, noong unang digmaang pandaigdig. Ang isang nakaplanong pag-uugnay sa pagitan ng mga puwersang Italyano at Austro-Hungarian ay nag-ambala ng isang sorpresang pag-atake ng mga puwersang Aleman, na nagsamantala ng isang puwang sa mga linya ng Italya. Ang nagresultang pagbagsak ng Prenteng Italyano ay humantong sa isang malaking tagumpay para sa Central Powers, na nagbibigay diin sa pangangailangan para sa mga contingency plan at flexibility sa mga operasyon ng lingkap. Terrain challenges, mga hamon sa terrain, ang labanan ng Tanga, 1914, sa Silangang Aprika. Nabigo ang isang pagtatangka ng British na makuha ang port ng Tanga na hawak ng Aleman dahil sa mahirap na lupain ng gubat, na humadlang sa kanilang pagsulong at pinahintulutan ng mga Aleman na muling magsama at mag-counter-attack. Inilalarawan ng labanang ito ang kahalagahan ng masusing pagsusuri sa terrain at reconnaissance bago magsagawa ng link-up sa mga mapaghamong kapaligiran. Friendly Fire Incidents, Friendly Fire Insidente, ang labanan ng Karansebes, 1788, sa pagitan ng Austrian at Ottoman Empires. Sa isang kakaibang twist ng mga kaganapan, nagkamali ang mga puwersa ng Austrian na nagpaputok sa isa't isa dahil sa pagkalito at pagkasindak, na nagresulta sa makabuluhang mga casualty. Ang insidenteng ito, bagamat hindi karaniwan, ay nagha-highlight sa kritikal na kahalagahan ng malinaw na mga signal at pamamaraan ng pagkilala sa panahon ng mga lingkap. Ang pag-aaral mula sa mga makasaysayang pagkakamaling ito, mga sundalo, ay makakatulong sa iyo na maiwasan ang mga katulad na patibong sa iyong sariling mga operasyon. Tandaan, ang isang matagumpay na pag-uugnay ay nangangailangan hindi lamang ng masusing pagpaplano kundi pati na rin ng kakayahang umangkop, malinaw na komunikasyon, at hindi natitinag na pagtitiwala sa iyong mga kapwa sundalo. Link up where strategy meets valor. Mga sundalo, ngayon ay na-unravel namin ang mga komplikado at mahalagang katangian ng link up. Higit pa sa isang pagpupulong lamang ng mga puwersa, ito ay isang maingat na choreographed ballet ng koordinasyon, isang testamento sa kapangyarihan ng pagtutulungan ng magkakasama at estratehikong pagpaplano. Tandaan, ang isang matagumpay na pag-uugnay ay nabuo sa apoy ng masusing paghahanda. Nangangailangan ito ng matalas na pag-unawa sa kalupaan, karunungan sa komunikasyon, at hindi natitinag na pagtitiwala na nagbubuklod sa mga sundalo. Ngunit nangangailangan din ito ng lakas ng loob na umangkop sa hindi mahuhulaan, upang mapagtagumpayan ang mga hindi inaasahang hamon, at lumabas mula sa kaguluhan bilang isang pinag-isang puwersa. Mula sa makasaysayang pagpupulong ng Allied Forces sa Omaha Beach hanggang sa desperadong pagtatagpo sa Bastogne, ipinakita sa atin ng kasaysayan ang parehong mga tagumpay at trahedya na maaaring mangyari sa panahon ng isang lingkap. Ang mga araling ito ay nagsisilbing isang matinding paalala ng kahalagahan ng ating pagsasanay, ang ating pagbabantay, at ang ating hindi natitinag na pangako sa isa't isa. Ang iyong serbisyo, ang iyong dedikasyon sa tungkulin, at ang iyong kakayahang magsagawa ng isang walang kamali-mali na link-up ay hindi lamang mga maniobra ng militar. Sila ang sagisag ng mga pagpapahalagang tumutukoy sa atin bilang mga sundalo at bilang isang bansa katapangan, pagkakaisa, at walang humpay na paghahangad ng tagumpay. Kaya, humayo kayo, mga sundalo, armado ng kaalaman at kasanayang natamo ninyo rito. Yakapin ang mga hamon na naghihintay, dahil sa paglampas sa kahirapan kaya mong patatagin ang hindi masisirang baklad ng kapatiran at patunayan ang iyong katapangan bilang tagapagtanggol ng ating bansa. Ito ang iyong tungkulin, iyong karangalan. Ngayon, magmarcha pasulong, nagkakaisa bilang isa, at hayaan ang alingawngaw ng iyong mga yapak na maging kulog na nagbabadya ng tagumpay sa larangan ng digmaan.